Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga salte pagkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan pagkabayan, akala mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 109 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 51 na mga comments. Ayeng Gimentisa. Meron siyang 41 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 34 na mga comments. And Shane Sibal. Meron siyang 33 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Cantita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Rocky Jan Cortez, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And thank you so much also kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen also. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Esing Mariano, Leonardo Steliero, Jovi Montero. Nandyan rin po si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Emmy Mapala, Joel Carrillo, Eyeng Gementisa. I-shoutout natin si Lilian Dalyabe, Merna Patino, Lourdes Lopez, Joselisa Moises. Nandyan rin po si Euphemia, Julieta Avenue. Hi to Edmond Ramos and hi to Jaime Garcia of Nottingham, UK. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin syempre ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today's Wednesday mga kabayan. Ang dali talaga ng araw eh. Kahapon Tuesday, ngayon Wednesday, bukas Thursday na naman po mga kabayan. Ang bilis talaga eh. But anyways, at least tayo ay healthy mga kabayan. Healthy at saka happy lang po, walang stress. Ang meron lang stress dito mga kabayan, yun lang po mga DDS. At siya nga pala, advice lang no doon sa mga DDS, huwag kayo masyadong magpaka-stress. Nakita na ho namin ang inyong mga mukha na sobrang stress mga kabayan. Dahil nga dito sa mga nangyayari ng kanilang politikong sinusuportaan, dito po sa nangyari sa kanilang poon mga kabayan na tagilid na sila. Super tagilid na yung mga DDS mga kabayan. Yung mga senatorial aspirants na kanilang sinuportaan, nako po, puro inodoro yung mga kabayan. Dito sa inodoro yun. Mga walang kwenta eh.
Kaya sila sobrang stress mga kabayan, nag-double time sila ngayon sa paninira at nababakalat po ng fake news mga kabayan. So dito sa mga DDS no, konting advice lang, huwag kayong masyadong magpaka-stress. Kasi alam mo natin, yung stress, yan po isa po sa root cause kung bakit tayo nagkakasakit-sakit. Okay ba, DDS? So tambay ka dito lagi sa channel si Ivan kasi dito, neutral lang. Neutral ba? Neutral ba tayo makabayan? I don't think so. Dito sa mga channel, kukurtin ko kayo. At saka i-debunk namin lagi ang inyong mga pinabakalat ng mga fake news. Yung mga fake news ng mga walang katuturan. Well, lahat naman talaga ng mga fake news makabayan, walang katuturan yan eh. Yan po nakasira po sa bansa natin. Yan po nagdudulot po ng confusion sa ating bansa makabayan. So dapat lang talaga sila ay laging i-debunk natin. So anyways makabayan ko, before tayo pumunta doon sa ating mga main topics, naalala ba natin yung napag-usapan natin that is 2 vlogs ago na tungkol doon sa rally sa Davao del Norte makabayan sa Carmen? Di ba meron doong dineploy na kapulisan natin ang Region 11, PNP Region 11, nag-deploy sila ng kapulisan na kung saan nag-wear ng red shirts makabayan o yung civilian clothes nila. Diba nag-deploy sila doon? Ngayon, yung pong mga DDS, sa mga DDS vlogger nila, abay, galit na galit talaga eh. Ang iba, nag-iyakan makabayan. Kasi daw, ginamit daw ng PBBM, ang gobyerno natin, ginamit daw ng PBBM, yung kapulisan natin, para lang daw pina-attend yung mga PNP, para daw dadami yung rally, or yung mga nagpuntahan doon na rallista makabayan. Para daw dadami yung mga nagpuntahan doon sa rallista, gunggong talaga eh. Ilan lang ba yung mga pulis na ipinadala doon makabayan? Mas marami ho. As far as I remember, according po sa number mga kabayan, mga 50 plus lang yata, 50 plus ba or 60 lang ba na mga kapulisan natin ang dineploy doon sa rally mga kabayan. Mas marami pa ho yung mga nabutahan doon na mga rallista kaysa kapulisan natin. Kapulisan natin dyan sa Region 11. So, di ba sabi ko mga kabayan kung bakit nagpalabas ang kanilang chief sa Region 11 na pinag-wear lang sila ng civilian clothes na sea of red, kulay red mga kabayan. Di ba sabi ko, para kasi mag-blend sila doon sa mga nag-rally mga kabayan. Yan po ang inisyatibong ginawa ng kapulisan doon sa Region 11. Di ba yan po ang analysis sa Ivan. So tama talaga tayo mga kabayan. Hindi nagkamali si Ivan. Sila ay pinag-wear ng red para sila ay mag-blend doon sa mga tao para meron silang para makapag-check sila doon kung meron mang mga tao na mga ukok yung utak mga kabayan, makapag-spy sila doon at saka para hindi sila mapansin o hindi sila ma-detect na mga taong merong criminal man makabayan, makapag-blend sila. Pero ang term pala na ginamit nila yan ay camouflaging makabayan. For more details, let's watch this. Yun po ay patungkol sa covert deployment po ng mga tao nila sapagkat practical nga naman kung ang karamihan na suot ng mga sumasali doon sa activity na yun, yung mga nakapula, yung pong covert deployment po nila ay dapat mag-merge po doon sa mga tao na nasa field. Camouflaging. Ito ang tawag ng Philippine National Police sa ginawang pagsusuot ng mga tauhan nito ng pulang t-shirt sa isinagawang proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte noong Sabado. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, bahagi ito ng covert operation ng mga pulis sa mga malalaking pagtitipon upang hindi sila mapansin. Sinabi pa ni Colonel Tuanyo, estratehiya ng Police Regional Office 11 ang pagsuotin ng pula ang mga pulis sa naturang pagtitipon. Kung nakapula sila halimbawa at ikaw magsuot ng ibang kulay, halatang-halata ka po na hindi ka kagrupo doon sa mga umaatin na activity na po yan. Hindi lamang area ito ngayon nangyari dahil ginagawa na ito ng PNP sa iba't ibang mga rally. Lagi po dyan may mga interoperatives po tayo na nakacamouflage. Kung matatandaan niyo sa mga balita noon, may mga pulis pa po tayo o sundalo na nahuhuli, na nabubugbog kapag nakita nila o nalaman nila o naamoy nila na miyembro ito ng AAP o ng PNP. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Tuanyo na nananatiling apolitical at non-partisan ang mga pulis. Maharap kasi aniya sa parusa ang sinumang mahuhuling kumikiling sa kaninumang kandidato. Matindi ang magiging parusa. Ang unang-una po ay habang inimbestigahan yung non-promotion at pangalawa po yung dismissal from the service. Dagdag pa ni Tuanyo, iniimbestigahan na rin ng Davao Police kung sino ang nagpakalat ng kanilang memo kaugnay sa pagsusuot ng kulay pulang damit ng kanilang mga tauhan.
Hindi anaya ito dapat na kumakalat sa publiko dahil nagdudulot ito ng misinformation sa mga sibilyan. O, di ba, DDS? Tama si Sir Ivan. Pahay kayo ano? Wala kasi kayong believe kay Sir Ivan. Kayo mga DDS, magaling lang kasi kayo sa pagpapakalat ng mga fake news. Speaking of fake news mga kahabayan, alam nyo ba kahapon napahiya sila? Kasi nga yung Okta Research naglabas ng statement kasi nga merong inilabas po na survey na piki ito mga DDS mga kahabayan. So kahapon, kasi nga alam ho natin ito kasi mga fake news, ito na lang po ang kanilang pag-asa mga kahabayan. Kasi ang kanilang sinuportahan po ng mga politiko, yung Padapa Laban, yung grupo nila ni Digong at saka ni Sara, tagilid na kasi makahabayan. Alam nila yan, na tagilid na kasi yung grupo ni Digong. So ang pag-asa nila, fake news lang makahabayan. Ngayon, ang ipinakalat nila na fake news, yung survey ng Okta Research da makahabayan, tas ang taas pa ng survey rating ni Sara. Ang survey rating ni Sara makahabayan, ang trust rating, 75%. Ngayon, ang performance, 64%. Ang kay PBBM, abay bumaba daw makahabayan. Sabi dito, trust rating, 33%. Performance, 29% makahabayan. At yung survey na yan ay covered sa whole February daw. Doon pa lang sa kalang sinabi makahabayan na cover yan ng whole February. Hindi pa nga natapos yung February makahabayan, tas ang Facebook pages, mga pages na napakalat niya makahabayan, DDS. Kapag DDS kasi, nakakaduda yan. Alam mo natin na sila po ay mga fake news peddlers makahabayan. So ang ginawa namin, gintag namin yung Okta Research makahabayan. So naglabas po ng statement yung president ng Okta Research. Sabi dito, we have been made aware of multiple posts circulating on social media regarding an alleged Okta Research survey conducted in February 2025. This post falsely claimed that Vice President Sara Duterte received a higher trust and performance rating than President Ferdinand Marcos Jr. We want to clarify that this claim and the alleged survey are entirely false. Okta Research has not conducted any such survey na makabayan. O ano na, DDS, paya kayo no? Diyan kasi kayo magaling sa pabakalat lang ng fake news. Buti na lang, yan ay nakita kagad makabayan. So ngayon, itong mga DDS na to, abay pinagtatanggal ang kanilang mga post. Pinagdidelete ka agad ang kanilang post na piki na survey makabayan. Kasi binalikan ko itong Duterte Fans Club makabayan. So tinignan ko, nag-scroll ko doon. Hindi ko na makita ang kanilang post na survey makabayan. Napahiyang gonggong. Napahiya yung mga gonggong makabayan. Diba nakakatawa talaga eh. Itong mga DDS, grabe talaga sa mga fake news makahabayan kasi nga nasanay sila sa panahon ni Digong. Alam mo natin po sa panahon ni Digong makahabayan, doon kasi yan nag-umpisa, di ba, yung mga piki na mga survey, yung mga piki na mga balita, kasi nga pinagtatakpan nila yung ginagawang kabulustagan, katarataduhan kasi ni Digong makahabayan. Kaya ang ginawa nila, napapakalat sila ng mga fake news. Buti na lang, nandito tayo makahabayan, nandito po yung mga followers ni Sir Ivan, nandito po mga viewers natin na kung saan tumutulong sa atin makahabayan. So anyways, for na makahabayan, pag-usapan natin yung nangyaring hearing kahapon doon sa Tricom. O, di ba? Mukha yatang may umiyak doon kahapon makahabayan. Hindi na siya traidor eh. Kahapon sa hearing sa Tricom makahabayan, as usual, as expected, yung mga duwag na mga DDS vlogger, hindi pa rin po doon nagpapakita makahabayan kasi nga duwag eh. Hindi sila napapakita doon kasi nga natakot sila na sila ay baka daw makontempt makahabayan. So ngayon, di ba nag-decide po si Paduano, si Kong Paduano makahabayan, iniisasa niya yung mga excuse letter po ng mga DDS vlogger makahabayan na kung saan nakakaduda talaga kasi the same po ang kanilang mga explanation doon, ang mga palusot makahabayan. So nag-decide si Kong Paduano na sila dito ay papadalhan na ng subpoena makahabayan. So yan na po ang balita. Kongreso naglabas ng subpoena laban sa 11 social media influencers na hindi dumalo sa Tricom. So karamihan sa mga hindi sumipot ay ginamit ang kanilang petisyon para sa certiorari sa Korte Suprema bilang dahilan ng kanilang hindi pagdalo makahabayan. So ang ipinatawag makahabayan at saka papadalhan po ng subpoena sila si Trexie Cruz Angeles, si Crescent Loretta Cho, si Sas Orgando Sasot, si Mark Lopez, si Badoy, si Celes, si Jeffrey Celes, si Richard Mata,
Di ba si Dr. Richard Mata Makabayan ay kabilang siya sa PDP Laban or tumakbo siya ng senator at saka siya ay Makadidies Makabayan na pinadala po ng sapina si Ethel Pineda Garcia, si Joy De Viber. Si Joy De Viber Makabayan, si Aaron Piña, siya yon si Old School Pinoy. At saka si Mary Jane Reyes, di ko kilala si Mary Jane Makabayan. So dahil po pinadalhan ng sapina itong si Joy De Vibrator, abay, nagyabang pa Makabayan, nagyabang pa. Sabi niya, ang satisfying ng pagtusta ni Marcoleta kay Tariela da Makabayan. Sabi niya, we are winning. Winning ba sila Makabayan? Bagong talaga eh. Paano nila naisip sila nag-winning? Winning ba sila? Natakot nga sila na pumunta doon sa hearing Makabayan, dumiretso doon sa Supreme Court para lang mag-file po ng petition na statutory. Diba? Yan ba ay winning Makabayan? Tas doon sa kanyang sinabi tungkol kay Marcoleta versus Tariela. Yun na. Sumabog kahapon si Tariela Makabayan. Natusta ba? Tinusta daw ni Marcoleta si Tariela Makabayan? Baliktad yata. Baliktad yata Makabayan. Kahit na pinagtulungan nila si Tariela, 'di ba? Pinagtulungan po ni Marcoleta at saka ni Tikia Makabayan. Ang kay Tikia naman, tinawag daw siya, agintag daw siya ni Tariela asa makapili Makabayan. Ito naman kay Marcoleta, tinawag daw siya na traitor Makabayan ni Tariela. Wala na bang palang ganun? Walang ganun Makabayan. Hindi ho siya tinawag na traitor ni Tariela, kundi ang mga vlogger lang Makabayan. Kasi nga dinescribe po itong si Marcoleta na mga vlogger na siya ay traitor based doon sa statement na nilabas ni Tariela Makabayan. Pero wala sinabi si Tariela na traitor. Yun lang po ang pagkakaintindi natin. Abay, galit na galit itong si Marcoleta Makabayan. Tas ang haba pa ng kanyang airtime Makabayan. Ang haba ng airtime talaga eh. Bago natapos si Marcoleta, mga 40 minutes yata yon ang kanilang bakbakan ni Marcoleta versus Tariela Makabayan. Di ba mga 40 minutes yun? Ang tagal talaga eh. Ang pinag-iiyak ng Makabayan, bakit daw siya tinawag na traitor? Dahil lang doon, bumalik siya sa TRICOM hearing Makabayan. Hindi naman siya kabilang, hindi siya membro ng TRICOM Makabayan. Bumalik lang siya doon. Bakit? Kasi alam niya na pumunta itong si Tariela Makabayan. Pero hindi siya umobra. Mas lalong nabash itong si Marcoleta Makabayan. Kasi nga, alam nyo, sa tingin ko lang gusto yata ni Marcoleta na humingi dito ng dispensa itong si Tariela Makabayan. The same sa ginawa niya doon kay Attorney Tumuturgo. 'Di ba? Pinanghingi niya, gusto mo daw, sabi niya, dapat daw na mag-apologize sila. Siguro lang sa tingin ko, 'yun ang gustong gawin ni Marcoleta. Pero siyempre, may posisyon ho yun si Tariela Makabayan. Kaya hindi niya kayang magawa na gusto niyang paghihingiin ng apology itong si Tariela. Diba? Sakto bang analysis sa Ivan? Hindi niya kaya si Tariela Makabayan. At saka marami pong mga taong sumuporta kay Tariela. Tingnan nyo lang nga doon sa ating last vlog kahapon Makabayan, yung bakbakan ni Marcoleta at saka ni Tariela. Marami talagang pong sumuporta kay Tariela Makabayan. Itong si Marcoleta, mas lalo yang mapupunta diretso sa Inodoro Makabayan. Nang dahil lang, wala dang West Philippine Sea. Pero bigla niyang binawi Makabayan. Diba? Binawi niya bigla. Kasi nga siya ay binas. Pero hindi pa rin umipikto Makabayan. Hindi pa rin siya iboboto. O diba? Ang ganda talaga kahapon ng bagbakan eh. So anyway, good job kay Commodore J. Tariela. Talang hand salute yan. Galing kay Sir Ivan. So ayun sa Makaban ko, kahapon rin po, diba nandun po yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas, yung Slate BBM, di ba nandun sila sa Pasay City? Doon sila sa Cunita, Astrodome Makabayan. Talagang punong-puno talaga eh. Punong-puno po yung Astrodome Makabayan. Ang daming tao talaga eh. At saka napakabibo kahapon. Well, siyempre, as usual, nandun po yung mga artists, nandun po siyempre yung si Andrew A. Alam mo natin kapag nandyan po si Andrew A Makabayan, talagang yayanig talaga yung event. At saka maganda naman kasi,
Ang maganda naman kasi doon makahabayan ay talagang full force ngayon ang mga supporters ni PBBM. Nakita naman natin yan, talagang full force ngayon ang mga supporters ni PBBM at saka nandun rin po yung mga supporter na mga dinala na mga slate, yung mga senator aspirant ni PBBM, di ba, nandun lahat. So marami talaga kahabayan, talagang yun po ay nag-jam pack. Lalong-lalo na maganda yung speech ni PBBM. For more details, let's watch this. Ano ang sigaw? 12! 12! 12! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tiga-Pasay, mga tiga-Metro Manila. At nabisita po tayo ng marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at mga 2 oras itong speech ko. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita nyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, na napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayong mga nagsisirbisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Kung ano ang direksyon ng alyansa, ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay mag-unlad. Hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit ano pang sabihin nila. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun
ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa iligal na mga industriya tulad ng Pogo na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, magkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo'y nahaharap sa krisis. Magkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay, so ulitin ko lang po mga kabayan, para sa ating mga bagong viewers, hindi in-advise si Sir Ivan na iboto nyo lahat ang slate ni PBBM. Kasi meron po akong ayaw dyan sa slate ni PBBM. Kasi feeling ko mga traitor yun eh. 4 ngayon mga kabayan. Di ba 4 yun? Or baka maging 5 pa. So it's up to you kung sino yung gusto nyo makabayan. Pero pa sa akin, meron akong 5 dyan na hindi ko iboboto. At yan na po yung ating napag-usapan sa ating yung 2 vlogs ako makabayan. Okay? So anyways, before tayo babalik dun sa mga mainit na mga issue, siyempre good news muna tayo makabayan para malaman ng mga DDS na mga anti-Marcos na nandito sa ating channel para malaman nila na before po si PBBM ng kampanya, busy ho yan sa trabaho. Okay? So for more details, let's watch this. Sa layunin na pagyamanin ang kalikasan at panatilihin ang kalinisan, puspusan ang pagsasaayos ng pamahalaan sa Ilog Pasig na target gawing world-class. Katunayan, ngayong araw ay pasisinayaan na ang 2nd bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project habang bubuksan na rin sa publiko ang Fort Santiago River Walk. Angelique, na kumpleto na ang 2nd phase ng Pasig Bigyang Buhay Muli project. At mamayang alas 5 ng hapon, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon nito. Bubuksan na sa publiko ang 300 metrong Fort Santiago River Walk. Proyekto ito ng unang ginang na layong ibalik ang dating ganda ng Ilog Pasig at maging atraksyon sa mga turista. Magsisilbi rin itong daan sa pagitan ng Fort Santiago at Pasig River Esplanade at pagiging commercial zone. Target ng pamahalaan na maging world-class ang Ilog Pasig tulad na lamang ng Seine River sa Paris, France, Thames sa London at Chao Phraya sa Bangkok. Dahil dyan, nakipag-partner ang Pilipinas sa pribadong sektor para tapusin ang rehabilitasyon. So World Government Summit na dinaluhan ni First Lady na isakatuparan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Clean Rivers, isang non-profit organization na tutulong sa rehabilitasyon ng ilog. Target itong matapos bago sumapit ang ASEAN Summit sa susunod na taon. Magsisilbi kasing host ang Pilipinas sa gagawing international event, kaya ngayon pa lamang ay pinaghahandaan ito. Ang rehabilitasyon, Angelique, ng Ilog Pasig ay salamin sa adhikain ng bagong Pilipinas na pagyabungin ang kalikasan at panatilihin ang kalinisan. At sa punto pong ito, ating puntalakayan ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, pinungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Regional Development Council o RDC 6 meeting sa Iloilo City. Sa nasabi pong pagpupulong pinag-usapan yung mga pangunahing proyekto sa rehiyon katulad po ng Alao River Multipurpose Project Stage 2 at Panay Guimaras Negros Bridges, ganyan din po yung rehabilitasyon ng Boracay Circumferential Road. Bukod dyan, tinalakay rin ang mga pangangailangan ng Western Visayas sa agrikultura, edukasyon, enerhiya, patubig, turismo
at flood mitigation. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na siguruhin ang mabilis na implementasyon ng mga proyektong pangkaularan sa Western Visayas. Kasama din sa tinalakay ang progreso ng mga proyekto tulad ng Panay Railway System, the Iloilo-Capiz Aklan Expressway, widening ng Jaime Cardinal Sin Avenue sa Aklan, Bacolod Negros Occidental Economic Highway, Panay East-West Road at ang Panay River Basin Integrated Development Project. Matatanda ang iniutos po ng Pangulo ang muling pagbuhay sa Regional Development Council kung saan parte ang lahat ng gobernadores, city at municipal mayors at lahat po ng provincial chapter president ng League of Municipalities. Nitong nakalipas po na linggo, una nang pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang RDC sa Central Visayas. Isang makabagong dairy farm ang planong itayo sa Ubay, Bohol sa ilalim ng Philippine Dairy Project katuwang ang France-based consultancy na Phylum Sarl. Nakipagkasundo ang National Dairy Authority sa Phylum Sarl para sa isang feasibility study na susuri kung kwalipikado ang proyekto sa concessional loan sa gobyerno ng France. Target ng nasabing proyekto na magkaroon ng dairy farm na kayang makapag-alaga ang higit 300 na baka at magproseso ng hanggang 10 metric ton sa gatas araw-araw. Bukod dito, kasama sa proyekto ang pakikipagtulungan sa mga lokal na kooperatiba para sa produksyon ng gatas at pagkain ng mga hayop. Gayon din ang pagtatayo ng milk collection and processing facilities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layo ng proyekto na palakasin ang produksyon ng lokal na gatas at maabot ang 5% milk sufficiency sa bansa pagsapit ng 2028. Kauna-unahang kadiwa ng Pangulo sa San Antonio, Quezon. Dinumugpo ng mga mamimili. Nagtungo rin sa lugar ang DTI dala ang kanilang diskwento caravan. Pagkabukas pa lang ng kadiwa ng Pangulo sa San Antonio Cultural and Sports Center sa Quezon Province, marami na agad na nagpalista para makapamili rito. Hindi magkamayaw ang mga mamimili dahil sa dami at mura ng mga ibinebentang produkto gaya ng bigas, gulay at prutas. Sabi kasi pagkadiwa mura kaya tsaka presyong palengke. Layunin ng kadiwa ng Pangulo na parehong makinabang ang mga mamimili at magsasaka kung saan tinatanggal sa sirkulasyon ng bentahan ang middleman. At dahil mabenta ang mga binebentang produkto rito, tiyak nakikita ang mga magsasaka, mangingisda at mga maliliit na negosyante. Ang mga ganitong programa ang patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapalago ang sektor ng agrikultura. Isang malaking tulong sa aming mga magsasaka, sa aming mga magtatanim, na naibebenta namin ang dapat. Dahil ang kadiwa ng Pangulo, ito yung halos ay pinagsama-sama para bumili rin yung mga mamimili. Yun. Yung produktong sariling atin, dapat puntang kilikin. Bukod sa mga ani at produkto ng nasa 16 na exhibitors ay nakiisa rin ng DTI Quezon, dala ang kanilang diskwento caravan para naman sa basic necessities and prime commodities. Pagtitiyak ng San Antonio LGU, masusundan pa ang mga ganitong aktibidad upang mas marami pang makinabang at maabot ang benepisyo ng kadiwa ng Pangulo. Naging malaking tulong sa pagtaas ng produksyon at kita ng mga magsasaka sa Bayugan City, Agusan del Sur ang bagong 4.7-kilometer farm-to-market roads. Agad nang na-turnover ang 4.7-kilometer farm-to-market road sa Barangay Bukak, San Isidro hanggang Barangay Marcelina sa lungsod ng Bayugan sa Agusan del Sur. Sa matagal na panahon na pahirapan sa biyahe ang kanilang naging karanasan dahil hindi pa sementado at maputik ang daan, ngayon ay magiging magaan na para sa mga residente dahil sa pagtugon ng Department of Agriculture Caraga kasama ang Provincial Government of Agusan del Sur. Sa unang anong daot agad sa una. Karon o sa una, layo ra kaya kay single ni sa una motor ang mga tumbling mga sa una. Tinanggap ng mga punong barangay sa natukoy na mga lugar ang sertipiko at responsibilidad sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga commuters. Ang Farm to Market Road Project ay pinondohan ng World Bank sa tulong ng DA Philippine Rural Development Program, National Government at European Union kung saan abot sa mahigit 60 million pesos. 10% sa kabuoang halaga naman ang kontribusyon mula sa Provincial Government ng Agusan del Sur. Hinikayat naman ni DA Caraga Regional Executive Director Arlan Mangelen ang mga sektor na magkaisa at tumulong na mapanatili ang food production at security hindi lamang sa probinsya kundi maging sa buong bansa.
Ang Agusan del Sur ay isang landlocked area kung saan malaking porsyento din dito ang rubber industry. Kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan kaagapay ang pribadong sektor sa pagbigay ng mahalagang interventions na mas ikauunlad pa ng probinsya. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating good news mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. And also kung hindi man kalibisan sa inyo, i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga fake news peddlers ng vlogger ni Digong Makaabayan. Okay, so please like and share. So, shout out natin. Nandyan po si Florifigo Mapak, Dennis Fernandez, kasama natin si Maria Maricho Frianeza, RJ Alabama, Shirley Risman, Nel Fano, nandyan rin po si Del Kaway, Cesar de los Reyes, Stewart Sagarino, i-shoutout natin si Pablo Ligaspe, Lucrecia Candido, Bayani P. Tobias, Joveta Bolarde. Nandiyan rin po si Fibro Nula and hi to Marian, Pennsylvania. Sakto ba? So anyways, mga kababayan ko, related ito doon sa last portion ng ating good news na kung saan tungkol sa bigas makabayan. Di ba hanggang ngayon, marami kasi mga oto-oto na mga DDS supporter makabayan. Hinahanap ngayon ng mga DDS na mga gonggong na saan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Kasi nga fail sila sa iba nila ng mga fake news, bumalik sila sa bigas. Bakit daw hindi pa rin nangyari yung 20 pesos per kilo na bigas ni PBBM ang kanyang ambisyon makabayan? Di ba? Bakit naman hanapin pa yung 20 pesos per kilo na bigas? Samantalang bumaba na po yung presyo makabayan. Di ba? Unti-unti na ba ngayon bumaba yung presyo ng bigas? At saka kung hanapin nila yung 20 pesos per kilo na bigas at saka mahal daw yung presyo ng mga bilihin ngayon, yung bigas ngayon compare daw sa panahon ni Digong Makabayan. Mahal ba yung panahon ni Digong? At saka sa panahon ni Digong, nangyari ba ang kanyang promise na 7 pesos per kilo na bigas makabayan? Or taasan natin, nangyari ba ang kanyang promise na 11 pesos per kilo na bigas? Di ba wala? Nagreklamo ba sila makabayan? Hindi. Kasi nga poon nila yon. Ngayon, ipakita na natin. I-compare natin yung data makabayan. Yang 2017 until 2021, yan ang panahon ni Digong. Di ba mataas rin po yung presyo ng bigas makabayan? Tingnan nyo, meron pong 47.43 sa panahon po ng year 2018 makabayan. So sino ba ang presidente sa year 2018? Di ba si Digong? 47 pesos per kilo yung bigas makabayan. Data ho yan, nandyan ho yan sa Google, makita nyo yan. At saka sa panahon po ni BBM, ito kasi ang last na data makabayan is 2023. So 47.41 makabayan, yan kasi ang average. So the same pa rin po. Diba? The same pa rin po makabayan. At saka, mga DDS, 2018, wala pa hong pandemya ang time na yan. Okay? So, ipakita natin yung international na data makabayan. So, itong data na to, this is last February 17, 2025, the other day makabayan, in-release nila ang data na to, ito po ay presyo ng bigas all over the world makabayan. So ang data source dito ay yung Nombio contributors and official sources based on data collected within the last 12 months makabayan. So pakita natin, sino ba yung pinakamahal na bigas, saang lugar ang may pinakamahal na bigas makabayan? Ang US, number 1 DDS, ang US. 265 pesos per kilo ang bigas doon sa US. And second, yung Japan. So totoo talaga yung sinabi po ng ating viewers, sabi na Sir Ivan, nagmahal dito yung bigas ng Japan. Nagmahal talaga makabayan. Kasi nakita ko rin po yan sa data na kung saan ngayon nagkaroon ng emergency state, yung Japan, nag-release sila ng 200,000 something tons yata yun na bigas kasi nga for emergency makabayan. Kasi nga sobrang mahal ngayon ang Japan. Sobrang mahal ngayon ang bigas sa Japan makabayan. Marami ngayong nagreklamo ngayon ng mga kababayan natin and also ang viewers natin. Doon ko yan nalaman sa ating viewers kasi sila ay nag-message sa akin makabayan. Mga viewers natin na nandyan sa Japan, sabi nila nagmahal daw yung bigas doon makabayan. Umabot na pala ng 226 pesos per kilo na bigas. Ngayon, titingnan natin kung pang-ilan tayo, saang rank tayo sa presyo ng bigas makabayan. So, out of 98 countries, ika-91 tayo mga DDS, ika-91 tayo.
Nandito po yung Vietnam, ika-92, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, India, Egypt, at saka Bangladesh. At least ika-91 tayo makabayan. Ang presyo ng bigas sa atin, average, as of the other day makabayan, as of the other day, 54 pesos per kilo na bigas. Mababa ho ang presyo ng bigas sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, 'di ba? Mahal po sa ibang lugar. Okay, so anyways makabayan ko, forward mo tayo. Ipapakita ko sa inyo makabayan. Itong comparison na to, ito po ay survey. Ito po ay Kalye survey makabayan. Makikita natin dito kung paano sumagot yung mga maka-Sara kaysa maka-BBM. For more details, let's watch this. Kanino po kayo mas may tiwala ngayon? Kay BBM o kay Sara? Hindi po tungkol sa eleksyon. Tungkol lang po sa tiwala niyo bilang tao. Oo, tiwala. Kanino po? Sino po mas pinagkakatiwalaan niyo sa dalawa? Oh. Si Sara po. Bakit Sara po? Parang babae to. Parang babae. Bakit po? Oo. Bakit? Dinidiktaan yung mga kasama niya. Okay po. So yun po yung pananaw niyo dito sa mga nangyayari issue yan. Kaya Sara po. Sara ako. Sige po. Thank you po, sir. Thank you po. Ma'am, kanino ka po mas may tiwala? Hindi po tungkol sa eleksyon to, kaya pwede po kayo sumagot. Okay po. Kanino po kayo mas may tiwala? Kay BBM o kay Sara? Kay BBM. Bakit po, ma'am? Siyempre po siya po yung pangulo natin, tsaka nagtitiwala po ako para sa ating ekonomiya. Supportahan po siya para sa kabubuti natin din. Opo. Thank you, ma'am. Thank you po. Ayan, ganda na sagot ni ma'am. Thank you po. Thank you. Nanay kayo, Nay. Kanino po kayo mas may tiwala? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Opinion Kay Baby Sara, hindi kay Bongbong. Hindi kay Bongbong. Bakit Basta kay Baby Sara, basta. Basta. Okay, thank you po. Yun na. Okay, thank you po. Pwede kayo maabala? Mga Gen Z kayo, di ba? Pwede bang makuha opinion ng mga Gen Z? Okay lang. Okay, sige. Okay. Ito, hindi naman tungkol sa election to, kaya pwede kayo sumagot. Okay? It's about the trust of the people, no? Sino po ang mas katiwa-tiwala para sa inyo bilang mga Gen Z sa ngayon? Si Pangulong Marcos o si BP Sara Duterte? Malamang po si Bongbong Marcos. Bakit po si Bongbong? Kasi po ang dami na pong atraso niya nito Apo. Updated ba kayo sa mga nangyayari? Hindi po gaano masyado. Pero medyo po, nalaman na. BBM po kayo, mas pinagkatiwala. Kayo po, ma'am. Ikaw. Kagut! I'm non-politics po. Okay, so no comment. Sir, kayo po, sino mas katiwa-tiwala? No comment. No comment din po kayo, ma'am. Sino mas katiwa-tiwala? BBM! Wala po, wala po. Si ma'am lang yung nagsalta ka. Sige, sino kayo, ma'am? Lenny. Lalagay namin yung score na Lenny. Lenny ka, Lenny. Halo po, halo. Hindi, isa lang. BBM, Lenny, or Sara? Lenny. Wait lang guys, huwag niyo pressure. Lenny na lang po. Lenny na lang. Okay, buburahin namin yung BBM nyo. Ay, sige po. One half dito, one Hindi half po, isa lang, ma'am. lang. Sige po, baby. BBM. BBM. Isang BBM, mas Lenny kayo, Lenny kayong dalawa. Kayo, ma'am, Lenny. Kayo, sir. So, ibig sabihin, parang yung mga Gen Z, Lenny sila, no, karamihan, no? Mga Gen Z, no? Kayo, sir, sino sa inyo? Rastaman po ako eh. Rastaman? Ay, tumakbo yun, no? Bakit? Rastaman. Kaya lang, hindi pa tayo sure kung isasali nila si hindi naman tungkol sa election to eh. Si Rastaman tumakbo yun, pero hindi tungkol sa election to. It's about trust rating. Okay, thank you. Thank you po, yan. Bye-bye. Panoorin nyo rito. Dito. Sa YouTube. Pwede maabala. Kanino po kayo mas matiwala sa kanilang dalawa ngayon? Kay BBM o kay Inday Sara Duterte po? Kay Sara. Bakit po Sara, sir? Basta Sara lang po. Sara. Okay, thank you. Tatanungin lang po namin kayo bilang Pilipino, kanino kayo mas nagtitiwala? Kay Pangulong Marcos o kay BP Inday Sara? Pangulong Marcos po. Bakit po, ma'am? Kasi marami siyang nagagawang mga magagandang projects dito sa ating bansa. At the same time, yung mga president ng ibang bansa nag-i-invest para dito sa ating mga negosyo po. Natusubaybayan niyo pala yun, ma'am? Yes po. Ma'am, tatanungin ko kayo, ma'am, kung naintindihan niyo po. Pagka yung mga foreign investor nag-invest dito sa bansa natin, ano pong epekto nun sa atin? Ay di mag-grow tayo at uunlad tayo dahil marami nag-i-invest sa atin. Magkaano tayo, uunlad tayo. Saka magkakaroon po ng trabaho yung mga Pilipino? Yes, of course. So, Thank you, ma'am. Thank you po. God bless. Sa akin, kung sino yung presidente, yun na yung para sa akin, yung nandyan na. Kasi yung Duterte, tapos na yung term niya yung mga tao, kung ako pa magpili, siyempre si Bongbong Marcos na kasi nandyan na yan. Ayan naman yung mga ganyan na mga
tungkulin nila, hindi naman yan minamadali. Kumbaga, dahan-dahan lang yan eh. Nakikita naman kung ano yung ginagawa niya. Kasi ang tao kasi, kung ano yung sinabi ng Pangulo natin, gusto nila madaliin eh. Hindi naman yan minamadali. Magic. Oo, dahan-dahan lang yan eh. Parang ano yan eh. Parang naghahanap buhay ka. Pag hindi ka masipag, hindi ka yayaman. Pero kung masipag ka, yayaman ka. Ganun lang ka, ano yan. Oo, nasa tao lang yan. At saka nasa presidente yan. Kung talagang gusto niyang tumulong sa mga tao, nasa isip lang niya yan. Hindi naman yan pwedeng madalin eh. Ang mga tao kasi, ang sinasabi nila, si Bongbong Marcos wala nagagawa. Pero sa totoo, nasa puso niya yan eh. Yung tibon na para siya makatulong sa mga mahirap, nandyan lang yan eh. Tsaka kung para sa akin, yung mga sinasabi nila na sinisiraan si Bongbong Marcos, wala yan, wala silang magagawa. Siya ng presidente eh. Yun lang, maraming salamat. O, di ba? Malaki talaga mong pagkakaiba makabayan. The way sumagot, ito mga maka-DDS, ito makasara, kaysa sumuporta ngayon kay PBBM Makabayan. Di ba? Talagang malaki ang pagkaiba talaga eh. Kasi nga, broad-minded yung mga sumuporta ngayon kay PBBM. Marunong sila mag-explain Makabayan. Bakit? Kasi naintindihan nila. Ito mga DDS, kahit hindi lang naintindihan, basta sara lang Makabayan. Wala lang. Di ba? Ganyan ang galang sagot Makabayan? Wala lang. Tagalunggong talaga eh. Unlike sa mga maka-BBM, no, marunong talaga mag-explain kasi naintindihan lang Makabayan. So anyways, forward tayo. Ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Jam Magno Makabayan. Ito ang kanyang banat doon sa mga akusasyon ng mga DDS na binayaran daw or binigyan daw ng tig 150 million pesos each yung congressman basta pumirma lang doon sa impeachment case ni Sara Duterte Makabayan. Ito ang banat ni Jam Magno. For more details, let's watch this. If you are loyal to the Filipino people, you would encourage them to get not just the ayuda but the social services of the government. But if you're loyal to a politician that you are supporting, ayan, you will demonize a program that is very clear and concise to make it seem like it's a bad thing. Ang ayuda po ng gobyerno ay para po sa lahat. Hindi ho yan pera na galing sa mga congressmen. Galing ho yan sa DSWD, sa DOH, at sa mga iba't ibang mga agencies na nagbibigay nito. Kaya nakakatawa pag sinabi na 150 million daw na worth na AIX at AKAP plus DPWH projects ang pinamimigay sa mga congressmen na nag-sign ng impeachment ni VP Sara. Nakakatawa ito kasi hindi naman ho ito pera na nilagay lang sa isang duffel bag at inabot na parang giveaway sa birthday party. Ang AIX program po at ang AKAP ay galing po yan sa DSWD. Nakalagay na rin ho na bawal po yan na ipamigay that there are politicians present. Kaya hindi ko po maiintindihan kung sino po ang source na nagsasabi na 150 million each. Puting ahas? O tao na hindi mo dapat i-trust kasi hindi naman totoong pangalan ang ginagamit. The ayuda programs of the government is for everyone. Again, uulitin ko, if you are loyal to the Filipino people, you would encourage them to avail of it. Bakit? Because they deserve that. If you are loyal to the Filipino people, you would also explain to them na hindi lamang ho isang parte ng ating sambayanan ang nagbabayad ho ng buwis na ginagamit po para sa ayuda na ito. Tayo pong lahat ang nagbabayad ng buwis. Did you know that there is nothing more constant in life than these two things? Number 1, death. Number 2, taxes. Hindi ho totoo ang sinasabi na middle class lang ang nagbabayad ng taxes at ginagamit ito ng poorest of the poor. False. Tayo pong lahat, whatever class, nagbabayad po ng buwis. Kahit nga po newborn na bata, nagbabayad ng buwis. How? When you buy something, you pay taxes. For example, pag ang isang newborn ay hindi makakapag-breast milk or breastfeed ang mama niya, kailangan niyang bumili ng formula. Formula has taxes. Ang manginginom sa kanto nyo na walang trabaho, walang ibang ginawa kundi bumili ng sigarilyo at alak, nagbabayad din ng taxes. Therefore, kayong lahat, including me sa lahat ng mga pinamimili ko, nagbabayad din ng tax. And yes, kahit si Tony, nagbabayad din ng tax. So yung sinasabi ninyo na grabe kayong magtrabaho para lang ibigay sa ayuda ng iba, hindi ho yan totoo. Because if you pay taxes, so do we or so do they. Kaya amang nagsasabi that ayuda is charity, it's not. It's justice. Kasi binabalik lang po ng gobyerno ang pera na binabayad nyo sa inyong buwis, balik para sa ayuda nyo at sa social services na ibinibigay sa inyo, na para po sa lahat at hindi po pinipili. Bakit ko ito nasabi? Because I see it happen almost every single day in all of the payouts that I visit. Take note,
Hindi ho ako politiko. I don't even work for government. I'm simply a volunteer that wants to tell the truth amidst all the lies being said about these ayuda programs. Ang ayuda po na AIX at AKAP, galing ho yan sa DSWD. Hindi ho yan pera ng congressman. So paano po sasabihin na yan ang pambayad ko sa pag-sign ng impeachment ni VP Sara? Sige, let's do the math. 150 million daw per congressman times 215 congressmen. That's about 32.15 billion pesos. Diba tapos na ho ang GAA? Sinaynan na ho ang GAA bago pa man sinaynan ang impeachment na ito. So paano sasabihin ngayon na binigyan ng 150 million per congressman? It doesn't make sense because it's a lie. If you're truly in the service of the Filipino people, you would always want to tell the truth. But dahil nga ang truth ay hindi naman ho akma sa narrative ninyo, you would much rather lie about it. The ayuda is not something that you should demonize. Dahil hindi naman ho pili-pili dapat ang pinagbibigyan nito. Pinapalabas nyo din na pag hindi kayo nag-sign ay hindi kayo makakakuha ng ayuda. False. Dahil ang DSWD po, by referral system ho yan sa lahat, including mayors. Mayors na hindi nga nag-sign sa impeachment na yon. At isa pa, what do these ayuda programs give to the Filipino people? There's actually 4 things. Una, poverty alleviation. Pag nakakatanggap po ang kahit na sino ng AIX or AKAP, these are the payouts that they can buy basic needs like food, shelter, and of course, healthcare. Sa mga nagsasabi, binibili lang naman yan ng Rejuve. Well, hindi na ho kami talaga ang magsasabi kung paano mo gagastusin ang pera mo. Kahit ipambayad mo pa yan sa utang mo, at least nakatulong. Number 2, disaster relief. Ang AIX or assistance to individuals in crisis situations kasi alam naman ho natin na sunod-sunod po ang disaster dito sa Pilipinas. With the AIX program, ibinibigay po agad-agad sa taong bayan ang pangangailangan nila para naman they can stand on their own 2 feet despite the disaster na pinagdaanan nila. Economic stability naman at number 3. Bakit ganito? Kasi pag nakatanggap naman sila ng financial aid, pwede din naman nilang itong igastos para itulong na rin sa ekonomiya para paikot-ikot ang pera. Uulitin ko, hindi ho pera ng congressman yan. Pera po ng gobyerno na ibinabalik sa kamay ng tao na ginagastos din ng mga tao para tulungan ang ating ekonomiya. Make sense? Pang-4, social welfare and equity. Ang ibig sabihin nito ay ibinibigay ang pera para makatulong sa mga marginalized communities, sa mga totoong nangangailangan. Ang hindi totoo ay yung sinasabi na nagbabayad ka ng buwis para ibigay sa tao na ayaw magtrabaho. That's not true. Kasi ang AKAP program po ay ayuda para sa kapos ang kita program. Meaning to say, may kita po sila, nagtatrabaho po sila at kinulang lamang po ang sahod nila. Kaya po nagka-qualify sila sa AKAP program. Kaya kung kayo naman ay nangangailangan ng tulong, for example, for medical assistance and burial assistance, hindi naman ho kami naghahanap ng sweldo po ninyo o payslip ninyo pag pumapasok kayo sa aming tingog centers. We don't really care how much taxes you paid or didn't pay. What we care about is that what you need at ano ang kaya naming ibigay para tulungan ka. Kasi hindi rin naman kami magtatanong kung bumoto na ba kayo sa amin o boboto ba kayo sa amin dahil trabaho namin yan. We have duly been mandated to do our job as the number 3 busiest and the number 1 currently party list when it comes to laws passed and groundwork done. Kaya stop saying that people deserve this and do not deserve AKAP. Because if you are truly loyal to the Filipino people, you would tell them that we are all entitled to the services of the government. We are entitled to politics, the politics of public service. Binabalik sa tao ang trust na binabalik ng tao sa atin. Kaya sana maliwanag ito. Sana hindi po tayo kumain ng tae based on fake news. Kasi hindi naman ho ito nakakatulong. If you are loyal to the Filipino like me, you would focus on teaching the Filipino people what services they can avail.
Whether it's in a Tingog Center or not, the most important thing is telling the Filipino people the truth. Because if you feed them lies, it's the same as feeding them shit, and they do not deserve that. Sana klaro po ito. And sa mga nag-iisip naman po na manira pa, sige go ahead. Because hindi rin naman ho kami mapapagod na tumulong at magsasabi ng totoo. Between me and you, why would you trust somebody who doesn't use their first name or their real name at all? Why would you trust somebody that cannot tell you their actual source? And why would you trust somebody who does not show up? Kaya kung ako sa inyo, sundan nyo ang journey ko kasi nakikita naman ho kung saan papunta ang pera. Galing sa gobyerno, papunta sa taong bayan. Yan ang deserve nating lahat. Ingat! Mwah! Oh, di ba, botata? Kung makikipagdebate yung mga DDS vlogger dito kay Jam Magno Makabayan, talagang taob sila eh. Wala silang palalo dito kay Jam Makabayan. Kasi nga si Jam talagang mautak yan, smart, saka knowledgeable siya Makabayan. Kaya nga magaling siya mag-explain, di ba? Pero yung mga DDS, magaling lang mapakalat ng fake news Makabayan. So anyways, kasama rin po natin, nandyan si Ray Santos, Hermie Prado. I-shoutout natin si Jess Lobto from Calaba, Laguna, Josephine Gallego, Evelyn Garcia, hi to Hill or Jill Manalo from Pasig City, Juliet Sonakawa, hi to Ashin, Sports Shinobi from South Korea, hi to Jenny Howard, Velma Cabato, Ramon Safra and family in Anda, Pangasinan, Joel Calico from GMA Cavite. Kasama rin po natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine of Andawi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadabor of Tansa, Cavite. I-shoutout natin si Amelia Gutierrez, Luisito Niado, Angelita Hosanger, hi to Apolonio Nocido, Adolfo Velio from Barugo, Leyte. Nandiyan rin po si Tinkerbell from UK and hi to Dennis Fernandez from Pasig City. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin si General Torre. Kasi nga tungkol ito sa sa pagkaso, ang pagkakaso ni General Torre doon kay Digong Makabayan, yung tungkol doon sa kanyang pagbabanta na planong ipapatigil niya yung 15 senators Makabayan. So siyempre, yan po hindi nagustuhan po ni General Torre. So kanya pong kinasuhan Makabayan. For more details, let's watch this. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20, 4-case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Revilla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. More to proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman and it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing at sinasabi nila mga vigilante nila ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang, ano na po yung mangyayari susunod after ng case build? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation and formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG? I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman.
Because anybody can file that. Yeah. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa eh. Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher ups sir sa TNT before making this move? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Chis Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang nilalabas ng cause of concern din regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case. Under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators to file a complaint themselves? Kasi sila rin naman yung directly will be endangered because of Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yun, kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us, we can send investigators to get their statements, and we can file the case. Wala po bang political pressure ito given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NPI ng cases din? Alam nyo, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ng politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats din, di ba, ang recommend? Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may pinal ako, inciting to sedition. That's inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa eh. So, ang inciting to sedition sa unlawful utterances Yes. po. So, pwedeng makakita kaya sir ng papel na posible ba yun? Inilagay namin muna sa docket at I'll give you the update pag nabigyan ako ng copy. Alam niyo mga kababayan ko, talagang hanga ko dito kay General Torre. Sa totoo lang, kasi nga tapang eh. Talagang matapang makahabayan. Saka nakikita natin dito, talagang tapat siya sa kanyang tungkulin. Walang ni sino-sino. Kung sila ba ay dating presidente, sila ba ay tauhan ni Digong, wala makahabayan. Kung sila ay mali, mali. Kung dapat kakasuhan makahabayan. So dapat ganyan. Hindi yung maraming kimi-kimi dahil ganito, dahil ganyan. 'Di ba? Talagang maganda na role model ito si General Torre. So yan po ang tao na klase na ganyan. Yan po ay totoong makahabayan. Iniisip niya ang kapakanan ng bansa natin. Okay? So anyways, isatat natin. Nandyan po si Tess Tumaliwan, Vector Robin, Wing Salvatierra, JRN, Mercy Calatrava. Nandiyan rin po si Gorgonia Angala, Dorna Oblanueva, Abraham Yanet, Hatso Celestial F. de los Reyes, Boboy Elmido Costin Salogyo, Donsky Pasamonte, Lilian Olidan. Nandiyan rin po si Frank L. Esquilon, Felicitas Madibog, Ati Denny. Shoutout natin si Elena Balangke, Rain Hagibes, Virgilio Cinco, Apple Nash. Nandiyan rin po si Derek Erwina Argilles, Virginia Minok, Mary Red, Haitsu Rosalie Cartera, Daniel Galarpes, Nida Ichaka, Jeremiah Ziguerero. Kasama rin po natin si Marilo Lumiares Longara, Lorna Jane, Elbe Simizo, Julieta Caramilnan Migoro, Eti Adige. Nandiyan rin po si Percy Shalana, Reynaldo Palomares, Rijak Alvarez, and Haitsu Agapi, Jan Lagon. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer.
Ama sa langit, salamat po sa pagprotekta sa aking buhay at paggabay sa akin ngayong araw. Patawarin mo po sana ako. Linisin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan at dalisayin ang aking puso. Tulungan mo akong mapagtagumpayan ang lahat ng kasamaan at bigyan ako ng kakayahan na gawin ang tama. Iniandalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.